Magandang umaga, class! Magandang umaga po, Ginoong Intan. So, magandang umaga. So, pwede ko bang i-request, Agustin, para i-lead ang ating prayer? Baba ang ating mga ulo at tayo ay manalangin. Espiritu Santo, Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. At bigyan niyo kami ng mga kain sa araw-araw, at huwag mo kami sa aming mga kasalanan. Kaya ng butawad mo sa sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa mga panagsama. Amen. Ang Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, pwede lang kumalik, Christine. Pwede na kayo mamuto, guys. Maraming salamat po, Ginoong Intan. So, bago ang lahat, i-check ko muna ang inyong attendance. So, Agustin. Present po. So, Kadabis. Present po. Balde. Present po. Baldado. Present po. Cadayona. Present po. Amantillo. Present po. So, magaling! Perfect ang inyong attendance ngayon, guys. So, bago ang lahat, tatanungin ko muna kayo kung ano ang topic na tinalakay natin nung nakaraan. So, sino ang nakakalam? So, Cadayona? Ano po, ang tinalakay po natin noong nakaraan ay patungkol sa iba't ibang tunog ng sasakyan po. So, magaling. Very good. So, ngayon alam ko na may natutunan kayo sa nakaraang topic natin. Bago ko simulan ang topic natin ngayon, gusto nyo ba ng energizer? Sino bang gustong sumayo at kumanta? Kami po! Yan, magaling. So, pwede ba kayong tumayo ulit? Class? So, meron ako ditong kanta na ang title ay Mga Tingog sa Hayop. So, ready na ba kayo, guys? Ready na po! So, in 3, 2, 1, go. Simulan lang kayo sa amin, guys, ha? Yo! Klaseng hayop makita sa palibot, klase-klaseng hayop ang atong madungog. Meow, 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 ang tingog sa iring. Aw, 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 ang tingog sa iro. Nilime, ang tingog sa kaning. Klase-klaseng hayop makita sa palibot, klase-klaseng hayop ang inyong madungog. Kwak, 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 ang tingog sa bato. Tweet, tweet, ang tingog sa langgam. Oink, 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 ang tingog sa baboy. Klase-klaseng hayop makita sa palibot, klase-klaseng hayop ang inyong madungog. So, na-energize ba kayo sa ating energizer ngayon, guys? Oo! So, pwede na kayong umupo ulit. Okay, so ngayon mga bata, may ipapakita ko sa inyo na larawan. So ano ang nakikita nyo sa larawan? Cadayona. Mga iba't ibang uri po ng mga hayop, ma'am. Ano pa? Agustin. Mga iba't ibang kulay po ng hayop, ma'am. Okay, very good. So, ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pagtukoy sa iba't ibang uri at huli ng hayop. Okay, mga bata, makinig kayo mabuti. Dahil mayroon akong babasahing kwento tungkol sa isang si Langgam at si Ipaklo. Dahil pagkatapos ay mayroon akong katanungan, kaunting katanungan na bibigay sa inyo. Ito ay si Masipag, masikap na langgam, maghapon ang gawa at naghahanap buhay, matipid at ayaw na
masasayang kaya naiipon kahit munting bagay. Ito naman ay si Tipaklong, tamad at bulakbol. Walang ginagawa sa buong maghapon. Pasayaw-sayaw lang at patalon-talon at di iniisip ang lungkot at gutom. So, sabi ni Tipaklong, kaibigang langgam, halika't maglaro, sabi ni Tipaklong na pabiro. Kung puro trabaho, para kang bilanggo, di mo nasusunod ang gusto ng puso. So, hindi alam ni So, tag-ani nga noon, maraming pagkain, sagana ang bukid sa palay at tanim. Sabi ni Tipaklong, ang sarap mag-aliw, langgam ang buhay mo ay huwag sayangin. Hindi niya alam na may kaakibat na naghihintay. Ngunit nagpatuloy sa kanyang paggawa ang isang langgam na kahit isang bisyo'y walang mainam na ito ang kanyang wika kaysa magsisi pag ikaw ay tumanda. Kaya araw-araw silang patuloy sa pagtatrabaho at sa pag-iipon. Araw-araw man itong si Tipaklong ay pakanta-kanta at patalon-talon lang. Si Tipaklong ay isang tamad at walang ginagawa kundi buong maghapon na naglalaro buong araw. Isang araw, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Naku, bagyo yata ang sigaw ni langgam. Noon lang tumigil na maghanap buhay, sa kadali-daling umuwi ng bahay. Sa makatuwid, si Tipaklong naman ay ngayon ay nalito. Nahinto sa kanyang kanta at paglukso. Nagpayong ng dahon at saka tumakbo dahil walang bahay, magsiksik sa damo. So, lumakas ang ulan at hindi tumigil. Nakakatakot pa ang lakas ng hangin. Maraming nasirang kahoy at pananim at waring babaha sa buong bukirin. So dahil nagiginaw, yan ay masakit. Itong si Tipaklong ay di nakatiis. Ang bahay ni langgam ay tinakbong mabilis at saka pumatok na naghihinagpis. So narinig langgam ang tawag sa labas, kaya ang pintuan na binuksan agad. Pasok si Tipaklong na hirap at mahahalatang mataas ang lagnat. So next, naawa si langgam sa kaniyang nakita. Ngayon, pobreng-pobre ang dating masaya. Binigyan ng bagong gamit ang bisita. Saka pinakain ng muling sumigla. Ako'y hiyang-hiya, sabi ni Tipaklong. Nang makalipas na ang ginawa at gutom, huwag mag-alala, sagot ng tumulong. Maraming pagkain na aking naipon. So sa makatuwid at nagulan noon, si Tipaklong na tamad ay di nag-iisip magsayang ng oras. Natuto kay langgam na maging masikap para makaligtas sa anumang hirap. So, yun lang ang aking mga kinuwento. At sana, at yun lang. At ngayon, may itatanong ako sa inyo. Ano ang mga natutunan nyo sa aking kwento ngayong araw? Kadayo na. So, dapat po, hindi tayo magsayang ng oras. Ano ka na? Very good. Another? Ano pa? Yun lang ang natutunan nyo sa mga binasa ko? Ano ang mga aral na napupulot ninyo? At may apply sa inyong sarili? Ano ang katangian ni Tipaklong? Ang buhay ay hindi saya lang. O Mantilyo? Oh, Ang buhay ay hindi sa puro saya lamang. Trabaho din pag may time. okay, very good. Ano naman ang katangian ni langgam? Oh, kadabis. Masipag. Very good. So, Tipaklong, another. Intan, may natutunan ka ba sa ating mga hinalakay ngayon? Ang natutunan ko sa kwentong ang natutunan ko sa kwento ay dapat nating pagtrabahuan ang ating kinabukasan. Dapat tayong magpagod para sa magandang kinabukasan. Very good. Dapat tayo ay magtrabaho para tayo ay may maani sa huli. Yun lamang. Kayong natutunan sa ating mga kwento.
Ngayon naman ay tutungo tayo sa ating gawain. Sino ang makapagbabasa ng ating gawain? Sige, Miss. Miss Agustin, pakibasa. Gayahin ang huni o ingay na ginagawa ng mga hayop batay sa nakalahad na mga kalagayan. Very good. Ngayon, sino ang makapagbibigay ng pangalan sa hayop na ito? Miss Cadaves. Aso po. Okay, magaling. Ito ay isang aso. Ang aso ay nagagalit sa pagdating ng hindi niya kilalang tao. Ano o sino ang makapagbibigay ng huni o ingay ng isang aso? Yes, Intan? Aw po, ma'am. Very good. Ang huni ng aso ay aw, aw, aw. Ngayon naman, dito tayo sa pangalawang larawan. Ano ang nakikita nyo dito? O anong hayop ang nakikita nyo sa ikalawang larawan? Miss Baldado. Tandang po na. Tandang. Ito ay isang tandang. Very good. Nanggigising ng tao dahil umaga na. Nais niya ipaalam. Ngayon, ano ang tunog ng isang tandang? Miss Balde? Tulaog po. Tuk tolaok. Ito ang huni o tunog ng isang tandang. Ngayon naman sa pangatlong larawan. Ito ay isang sino? Miss isang ibon po. Ito ay isang ibon. Magaling. Ang ibon ay masaya, sasayaw-sayaw at kakanta-kanta. Ngayon, sino makapagbibigay ng huni o ingay ng isang ibon? Mr. Initan? Tweet, tweet, tweet. Ang huni ng isang ibon. Ngayon, sa pang-apat na larawan. Ito ay isang Palaka po. ito ay isang palaka. Magaling. Ito ay palaka. Ang palaka ay masaya sapagkat maghapon at magdamag na umuulan. Sino ang makapagbibigay sa inyo ng tunog ng isang palaka? Sige, Miss Agustin. Agustin? Kukak po, ma'am. Pokak, pokak. Sige, very good. At magaling kayong lahat. At sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin na ito. Okay, mga bata, kumuha kayo ng isang perasong papel dahil magbibigay ako ng isang pagsusulit. Nakakuha na ba ang lahat? Yes. Opo, ma'am. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 1 minuto upang sagutan ang activity na ito. So, ang panuto. Iparis ang mga huni ng pangkat-isa sa pinagmula ng mga ito sa pangkat. Isulat ang mga titik sa patlang. Okay, ready na ba? Ready na po, ma'am. Okay, magsimula na kayo. Tapos na bang lahat? Opo, ma'am. Dahil tapos na,
pass your paper. Perfect din eh. Maraming salamat. Okay. So, dahil tapos na kayo, atin munang sasagutan kung ano ang answer sa mga question na nadere or mga kuan sulti sulti. Sige. Kinsay unang mo answer sa number 1? Sige, Agustin. Ang sagot ko po ma'am ay baka. Okay, baka. Very good. Sa number 2. Okay. Ni. Ang sagot ko po ay kambing. Kambing. Sa number 3. Sino? Okay. Agustin. Chik. Ang sagot ko ay letter A, Cecil. Okay, very good. At sa pang-4. Okay, tayo na. Ngew po. Ang sagot ko po ay Okay, very good. Dahil very good kayong lahat, let's have a clap. Aling Janisha clap. Okay. Like 1, 2, 3. Very good. Okay, 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. Very good. Okay, mga bata, para sa inyong takdang aralin, kumuha kayo ng inyong kwaderno. Nakakuha na ba ang lahat? Opo. Okay. Takdang aralin. Gumupit ng 3 larawang alagang hayop at idikit sa kwaderno. Isulat ang huni o tunog na ito. Ibigyan ko kayo ng 2 minuto sa pagsulat. Dada ko pa kanina, kayo braso. At bukas na Tapos na bang lahat? Opo. Okay, class. Naunawaan ba ninyo ang ating tinalakay ngayong araw na ito? Oo, Mami. Okay. So, bakit nga ba mahalaga na talakayin o tukuyin natin ang huni o tunog ng hayop? O, sino makapagbigay sa atin ng sagot? O, Intan. Dapat natin gawin pagtukuyin at ibang uri at uri ng ayaw. Kasi dapat natin itong alamin kasi pag ito ay magsalita para malaman natin kung anong klaseng ayaw. Okay, very good. Bigyan natin siya ng masigahong pako o palakpak. Okay, ngayon natapos na ang ating klase ay pwede na kayong tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Salamat ka sa nabali ng halan mo, sa aming kaharian mo, hindi ng lupa mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw at sa tawarin kami sa aming kasama. Naya ang pagkain sa mga kalasaan. At huwag mo kami sa ito, ay adyan mo kami sa mga sama. Paalam mga bata! Paalam po! Binibining Paalam. Paalam mga kaklase! Paalam! Okay, hanggang sa muli. Okay, pwede na